Okay, so isang mabilis na review lang para dito sa Cherry Aqua S11 Pro. Yes, may bagong smartphone na naman ang Cherry, and yes, ang ganda na naman ng specs para sa presyo. 120Hz AMOLED display, 64 megapixel camera, 5,000 mAh battery with 33-watt fast charging, MediaTek Helio G99, naka 8 gigs of RAM at 256 gigs na rin yung storage sa halagang 7,999 pesos. Maganda ba para sa presyo? Pag-uusapan natin after mong mag-subscribe. Goal namin ng maka 500k subs this year at alam kong may pagka-ambisyoso pero gagalingan namin para makuha yung subs nyo. So kung sakaling makatulong sa ito, subscribe at kung hindi naman, subscribe pa rin kasi mag-i-improve pa kami sa mga susunod na videos. At follow nyo na nga rin pala kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Nitong nakaraan, hindi na natin sinasama yung unboxing para mas mabilis. Pero this time, gusto kong ipakita na malaki na ang improvement ng Cherry sa packaging nila. 2 years ago, isa sa mga cons na binanggit ko sa Aqua S10 Pro, yung packaging. At ngayon, halos lahat ng accessories may separate box. Yung box mismo, medyo sosyali na rin yung dating. At kumpleto pa rin sa accessories. May earphones pa nga, tapos Type-C to Type-C na rin yung charging cable na kasama. Big improvements para sa akin. At eto na nga, ang Cherry Aqua S11 Pro. At pagdating sa looks, simple, elegante, at hindi mukhang chipipay. Isang kulay lang ulit yung available, black lang talaga. Glossy finish sa camera module na, by the way, manipis lang din. Tapos matte finish naman sa back panel at halata dyan yung fingerprint smudges natin pero madali lang naman punasan. Naka-flat frames na rin, lahat ng buttons nasa kanan, noise cancelling mic sa taas, dual card slot sa left side so hybrid yung second slot. Tapos sa ilalim, syempre present pa rin yung headphone jack natin, primary microphone, Type-C port, and loudspeaker. Now, pag-usapan na kaagad natin yung para sa akin ay ang pinakapambatong feature nitong S11 Pro. Yung display. Naka 6.7-inch 120Hz AMOLED display to na may Full HD Plus or 1080p resolution. At pambatong feature yan kasi bihira lang ang naka 120Hz AMOLED sa ganitong presyo. Kahit pa sa mga Chinese brands like Infinix and Tecno. 120Hz IPS LCD marami, pero 120Hz na AMOLED, bihirang-bihira lang. Kaya natuwa talaga ako dito. Kasi kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga sulit phone brands ngayong 2024. Yung side bezels, manipis na for an entry-level phone. Punch hole na rin yung selfie camera natin. Tapos ang kinaganda pa, may in-display fingerprint scanner na rin to, na medyo kinagulat ko rin kasi alam naman natin na hindi rin yan basta-basta makikita sa ganitong price. Actually, kahit nga gawin nilang side-mounted na lang yung fingerprint scanner, feeling ko wala na rin magrereklamo. At yes, mabilis din at halos hindi na rin pumapalya kapag nag-a-unlock ako. Also, sa last Cherry phone na nireview natin 2 years ago, parang may mga nagtatanong kung ilang fingers yung kayang ma-register sa display natin. So, tinest ko rin dito at good news naman dahil kayang basahin yung 10 daliri natin ng sabay-sabay. Tapos pagdating naman sa mismong picture quality, solid din at legit na may expect mo yung ganda ng AMOLED screen like deep blacks and vibrant colors. Actually, out of the box, medyo sobra pa nga sa tingkad yung kulay. So sa akin, mas okay kung pupunta tayo sa display settings at iset lang natin sa normal yung color mode instead of vivid. Now, hindi nabanggit ng Cherry kung ilang nits yung peak brightness pero di hamak na mas maliwanag kumpara sa ibang mga phones sa ganitong presyo. Lalo na compared sa karamihan ng IPS LCD panels at kahit papano visible pa rin yung screen natin kahit maaraw at nasa labas tayo. Refresh rate again hanggang 120Hz so very smooth yung scrolling at pag na-navigate natin sa phone. May tatlong options tayo dyan, dynamic, high at standard. Standard 60Hz, high 120. Tapos pinaka marerecommend ko yung dynamic kasi hindi ko nakita dito yung issue na nililimit sa 60Hz yung FB and IG. May enjoy talaga natin yung high refresh rate feature sa mga social media apps. Tapos napansin ko rin na sobrang bilis lang ding bumaba sa 60Hz kapag wala namang motion, which is good dahil malaki-laking tulong yan para mapahaba yung battery life. Yun nga lang, hindi pa rin to perfect. Nung nag-open ako ng Netflix, nakita ko na naka Widevine L3 lang to at dinoble check ko rin yan sa DRM info. Ganun talaga, so ibig sabihin, SD lang yung maximum playback resolution natin sa Netflix at hindi tayo makakanood in Full HD. Now, pwede itong maayos ng Cherry at maglabas ng software updates
pero hindi ko na rin yan masyadong aasahan. Now, ang good news naman, hindi siya naglalag at nakakapag-play ng maayos. Unlike dun sa bagong labas lang din na G99 phones like Infinix Hot 40 Pro and Tecno Spark 20 Pro. At nasa usapang nood na lang din naman tayo, sabihin ko na rin na isa lang yung speaker dito, so dito naman mas lalamang yung mga phones ng Infinix at Tecno. Kasi usually naka-dual speakers na rin yung mga phones nila sa ganitong price. Pero in fairness naman dito sa S11 Pro, kasi enough naman yung lakas ng speakers at hindi rin sabog yung tunog. I mean, good enough pa rin naman sa panonood natin ng YouTube, TikTok, for gaming, so hindi na rin masama overall. Okay, so next natin yung performance. MediaTek Helio G99. Eto na naman tayo. MediaTek Helio G99 yung chipset, 8GB yung physical memory, tapos may hanggang 8GB din na virtual RAM, tapos 256GB na rin yung internal storage na UFS 2.2 na rin. So pagdating sa internals, chipset, RAM, and storage, solid na solid para sa presyo. Maganda ang G99 sa ganitong price. Yakang-yakan yan yung mga apps natin for our day-to-day tasks at pwedeng-pwede na rin for casual gaming. Nasa 420k din yung Antutu benchmark score. So again, goods na goods for the price. Tapos syempre, nag-test ulit tayo ng ilang mga games, ML, CODM, and Genshin. And this time, sinama na rin natin ang Wild Rift. So sa ML muna tayo, ultra graphics and super refresh rate na yung available at wala tayong built-in FPS counter pero swabe naman for the most part and very playable. Pwede siyang ipang-rank game, yun nga lang syempre expect pa rin natin yung occasional frame drops lalo na pag may mga clash dahil nga entry-level phone lang naman tong hawak natin. Sa Wild Rift na-enable ko yung 120 FPS mode at umaabot ng 100 plus kapag wala tayong kalaban. Pag may mga bakbakan na usually nasa 70 plus. So magandang experience pa rin kasi hindi tayo bumaba ng 60 FPS kahit pa sa mga clash. Sa Call of Duty, medyo mababa lang yung graphics na available. So for casual gaming lang din talaga at limited tayo sa 40 FPS sa VR mode. Now, ang good news naman wala tayong delay sa gyroscope at malaking plus yan sa mga CODM players na gumagamit niyan for aiming. Genshin Impact hindi na para asahan ng sobrang smooth na performance, though pwede pa rin namang malaro at lowest settings kung gusto mo talaga. Tapos pagdating sa thermals, dito ko nakita yung cost cutting ng Cherry kasi usually kapag sinabi nating Helio G99 ang chipset, halos hindi talaga umiinit. Dito nakaramdam tayo. As usual, 24 degrees yung room temperature sa testing natin at kahit sa ML umabot to ng 41 degrees Celsius, so hinay-hinay lang din dapat. Hindi ito yung phone na gagamitin mo for magdamagang gaming. At take note na posibleng mas uminit pa yan kapag maglalaro ka ng naka-mobile data at wala man lang kahit na electric fan. Sa battery and charging naman, tulad sa karamihan ng mga phones, 5,000 mAh na rin yung battery capacity at sa PC Mark battery test, nakakuha tayo ng around 12 hours na SOT. So, sakto lang, hindi sobrang kunat, pero hindi rin naman madaling malobat. Pasok pa rin yung all-day battery life dito. Pagdating naman sa charging speed, capable na rin to for 33-watt fast charging at mabilis na rin talaga to para sa presyo. From 2%, umabot kaagad to ng 62% in 30 minutes, tapos 1 hour and 20 minutes naman yung inabot para mapuno. Na again, definitely not bad para sa ganitong klase ng phone. Okay, so usapang camera naman. 64 megapixels yung main cam na may kasamang 2 megapixel macro, depth sensor at 16 megapixels na selfie. Pagdating sa kuha ng main camera, honestly na-impress ako kasi ang ganda ng kulay. Saktong boost lang para mag-pop yung colors and I suggest turning on the AI para mas matingkad yung kuha. Sharpness and details andyan din, goods na para sa isang entry-level phone. And yes, mahihirapan talaga sa mga against the light na shots. So kailangan talaga papaboran natin yung liwanag kasi as long as meron tayong proper lighting, very presentable at pasadong-pasado sa akin yung mga kuha dito. Lalo na kung pang social media lang naman. Yun nga lang sa video recording, wala tayong 60 FPS sa kahit anong resolution. Wala ring EIS kahit bumaba tayo sa 1080p. So magiging maalog din lahat ng kuha natin kung walang tripod or gimbal. Tapos dito naging mas importante yung pagpabor natin sa liwanag kasi once na kumuha tayo ng against the light na videos, very soft yung kuha na tipong mag-aalangan ka na ring i-post sa social media. So malaking improvements pa ang kailangan gawin ng Cherry pagdating sa videos at ganun din pagdating sa selfie camera. Ito yung mga photos na nakuha ko sa loob ng studio. May softbox tayo dyan so wala rin problema sa lighting. Pero tulad ng makikita nyo dito, very soft lang din yung kuha at parang out of focus ako lagi. Lumabas na rin ako para itry sa sikat ng araw mismo at ganun pa rin. So wala nang paligoy-ligoy pa. Kung mahilig kang mag-selfie, mas maiging iba na lang yung kunin mo.
Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Cherry Aqua S11 Pro. Hanggang 1080p, 30 FPS yung pwede nating makuhang video dito. At tulad lang din sa mga photos natin kanina, hindi rin gaanong maganda. At gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphone. So let me know na lang din sa comment section kung pasado sa inyo yung tunog. At para naman sa iba pang mga features ng phone, OS natin ay Android 13 out of the box. So, not the latest, pero ganun din naman sa ibang mga budget phones. Actually, may mga upper mid-range pa nga na naka-Android 13 lang din. So, hindi na para ireklamo yan. At ang galing ng Cherry kasi, again, halos stock Android na ulit tayo dito. May ilang pre-installed tools lang, pero walang mga ads at malinis yung software overall. And yes, andyan pa rin yung legendary ringtone ng Cherry kapag nag-on at nag-off yung phone natin. So, ang hindi ko lang sigurado ay yung software updates. Susubukan kong magtanong-tanong sa customer service ng Cherry kung ilang years yung software support dito, tapos ihabol ko na lang din sa comment section kung sakaling sasagot sila. Sa Wi-Fi, meron tayong 5 GHz band, may Bluetooth 5.2 and NFC. Haptic feedback, hindi maganda, tulad lang din sa ibang mga entry-level phones. Video call sa Messenger, okay naman dito kasi soft naman talaga yung kuha sa Messenger kahit pa naka-flagship phone ka. So, masasabi ko namang pasado yan dito. Okay, so available na itong Cherry Aqua S11 Pro sa Shopee, Lazada, at pati na rin sa mga stores nila. Again, sa Lazada ko nabili yung sa akin kasi mas maganda yung nakuha kong voucher doon. So maglalagay ako ng link sa description kung sakaling interesado kayo. At syempre, pros and cons tayo. Hindi perfect itong S11 Pro, pero marami ring bagay na pwedeng magustuhan dito. Unang-una yung display. Bihira ang nag-o-offer ng 120Hz AMOLED screen sa ganitong price. At legit na maganda talaga kahit na ikumpara natin sa iba. Yung performance ng Helio G99, sobrang goods din for 8K. Pwedeng-pwede for casual gaming. Battery life, pasado rin. Mabilis mag-charge. Ang ganda ng design. Malinis yung software. Ang laki ng 8GB na RAM at 256 na storage para sa ganitong price. Tapos, gusto ko lang ding sabihin na hindi rin dapat baliwalain yung 18 months na warranty na ino-offer ng Cherry. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, hindi to perfect. Wala namang perfect kahit sa mga flagships. So, ang cons nito para sa akin, una yung Widevine L3. Kasi mas magiging panalo yung ganda ng display kung makakapag-play tayo ng 1080p sa Netflix. Sa thermals, dapat alalay lang din kasi posibleng mag-init, depende sa paggamit. Yung single firing speaker, hindi ko na isasama sa cons kasi pasado pa rin naman para sa isang 8K na phone. Pero yung selfie and video quality ang hindi ko maipapasa kasi malaki-laki pa yung kailangang i-improve ng Cherry pagdating sa mga yan. So, panalo ba to para sa 7,999 pesos na presyo? Well, hindi na masama. Actually, masasabi ko pa rin magandang phone to at legit na nakakatuwa kasi biglang pumasok ulit ang Cherry tapos nakikipagsabayan pa sa mga sulit brands like Infinix and Tecno. Yun nga lang, syempre, kailangan mo pa rin i-consider yung mga cons na sinabi ko. Like, for example, magdamag kang nagde-Netflix tulad ng misis ko, big deal sa'yo yung Widevine L3. Or kung hindi ka nagde-Netflix, walang kaso sa'yo yun. O kaya naman pala selfie ka or TikToker ka. Syempre, malaking bagay sa'yo yung selfie cam. So yes, maraming magagandang bagay dito, pero dapat mo pa rin timbangin yung parehong pros and cons, depende sa paggamit mo. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo tong video, subscribe para maka 500k na tayo. Kung naghahanap ka ng solid mid-range phone, click mo lang to. At eto naman, yung iba pang entry-level phones na pwede nating itapat dito.